si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ng Department of Budget and Management ang serye ng workshop noong May 6 to 9 sa ADB headquarters para sa pagpapatupad ng Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. Dito binigyang diin ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ang kahalagahan ng pagsasalin ng mga estratehiya sa roadmap tungo sa konkretong aksyon para sa mas epektibong serbisyo publiko. Tinalakay ng interagency task teams ang mga prioridad sa 11 strategic focus areas ng roadmap, kabilang ang Digital PFM, Disaster Risk Management, Cash Management at Public Asset Management. Samantala, nilinaw na ng Commission on Elections o COMELEC ang kontrobersyal na anomalya sa naging data ng mga botante sa isang bayan sa Zamboanga. Aniya, walang naganap na pandaraya dahil programming umano ang naging dahilan nito. Para sa detalye, narito ang ulat. Naging tanong sa mga botante ng bayan ng Lamisahan sa Zamboanga ang naging irregularidad na naitala nitong nakaraang halalan. Lumalabas kasi sa website ng Commission on Elections na nakatanggap umano ito ng 919 na mga balota mula sa naturang bayan. Ngunit 768 na mga botante lamang umano ang aktwal na nakilahok sa halalan. Kaya naman naging kontrobersyal ang naturang insidente dahil sa umano'y posibleng pag-alter ng mga data o pandaraya. Ngunit paliwanag ng COMELEC, walang tampering of data o pangingialam sa mga datos dahil aberya sa programming umano ang ugat nito. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang nangyaring manipulasyon o pandaraya kaugnay ng naturang insidente. Aniya, naitama agad noong kinagabihan ng araw ng halalan ang maling datos. Hindi umano naapektuhan ng aberya ang naging boto ng mga botante. Samantala, iginiit ni Garcia na titiyakin ng COMELEC ang transparency sa nakaraang halalan. Aniya, nakatakdang ilabas sa publiko ang mga impormasyon ukol sa transmission logs, audit logs, IP address at hash codes. Ito ay para masuri ng publiko ang kredibilidad ng halalan at maging malinaw ang ilang mga espekulasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nakahanda na umano ang Department of Human Settlements and Social Development o DHSUD kasama ang key shelter agencies sa bantang dulot ng Bulkang Kanlaon. Inilatag ng kagawaran ang kanilang pakikipag-ugnayan sa National Task Force Kanlaon at National Housing Authority o NHA sa pagsasaayos ng evacuation centers, disaster response at rehabilitation measures. Matatanda ang nagkaroon ng pagsabog sa Bulkang Kanlaon noong May 13 na nagdulot ng malubhang ashfall sa Negros Island at ilang pang mga kalapit na bayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Higit 5,000 kaso ng HIV naitala sa bansa sa unang 3 buwan ng taon. Pagsasapubliko ng posted computerized voters list sa mga polling sites, iniimbestigahan na ng NPC. Senate President Cheese Escudero, hindi raw kulay politika ang nakitang dahilan ng pagkakapanalo ng ilang senatorial slate. 220 magsasaka sa Cebu, absuelto na sa 500,000 peso loan payment ayon sa DAR. Girian ng pulis at rider, iimbestigahan na ng PNP IMEG ayon kay PNP Chief Marbir. American R&B singer Chris Brown, arestado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.